So hello mga boss, Lubito Review sa akong CAD operator. So natapos na natin yung part 1 natin, part 2. Ito na yung last part natin mga boss sa electrical. Tapos pupunta na tayo sa structural. So ang gagawin natin ngayon mga boss is kukumpletuhin natin yung floor plan natin sa electrical. So mga di patagalin pa mga boss, simulan natin. Intro muna tayo. So simulan natin mga boss. Ito mga boss, 'di ba, nung last part natin mga boss, nag-layout tayo ng lighting layout. So ito, yung power layout natin mga boss is tinapos ko na lang din, nag-layout na lang ako para matapos na tayo dito sa electrical. Parang save lang din dito sa lighting kung paano mag-layout sa power layout mga boss. So ilo-location mo lang yung mga saksakan natin kung saan pwedeng i-locate, kung saan doon malapit. Kunwari yung mga TV natin mga boss, syempre ilolocate mo yung CO natin sa malapit sa lagayan ng mga TV, yan. Mga saksakan natin, yan. Kung makikita nyo mga boss, naglagay din ako ng range la outlet dito mga boss, yan. Para sa mga ano natin, kunwari may mga microwave kayo mga boss, yung medyo mataas yung load, yan. Yung range outlet ang gagamitin natin. So iniwalay ko din yung rep, yan, ng saksakad. Tapos yung mga aircon natin na dalawa, yan. So punta tayo dito mga boss. Ito yung gagawin natin ngayon, yan. So ang gagawin lang natin mga boss, meron akong ginawa dito na Excel para hindi na tayo mahirapan mag-compute, yan. So i-ano lang natin siya, lalagyan lang natin ng ganyan, drag lang natin ng konti. So ayan mga boss. So ang gagawin lang natin mga boss is bibilangin lang natin yung ilaw, yung una. So bibilangin lang natin to kung ilan to sa isang breaker mga boss. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ulitin natin ulit mga boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 na ilaw. So ang sabi natin nun mga boss, yung kinumpute natin, so ang kasa sa 15 ampere mga boss is 27 na ilaw. So 13 lang to. So tapos yung inano natin na wattage sa isang ilaw is 100. So ito lang yung ano natin, 13, tapos iti-times natin sa 100. So lagyan natin dito. Ito sa Excel mga boss, ano na to, automatic na to. So hindi pa siya masyadong arrangement mga boss, parang ginawa ko lang siya para mas mabilis tayong mag-compute. So ilalagay lang natin na 13 na ilaw, tapos times 100. So ang kinalabasan mga boss is 1,300. So 1,300 dito, yan. So ang gagawin lang natin dyan mga boss is 1,300, tapos i-divide lang natin dito sa 230 voltage dito sa Pilipinas mga boss. So ang gagawin lang natin, punta tayo lang dito, demand factor, ito, delete lang natin to, ilagay lang natin yung 1,300. So ang kinalabasan is 5.65. So ilalagay natin dito sa current natin or ampere natin mga boss is 5.65. So nakuha na natin yan. So next natin yung CO natin mga boss, bibilangin natin yung CO natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na CO mga boss. So yung 8 na CO mga boss, ang ginawa ko is tugang convenient outlet. So sa part 1 natin mga boss, ito. So sa isang outlet mga boss, nagre-range siya ng 180 wattage. So sa one outlet mga boss, nagre-range siya ng 180 wattage. So tugang yung ginamit natin. Pag tugang, ang capacity niya is 10 pieces. So 8 lang to. So ita times natin ulit siya. So 8 pieces yung nakuha natin, 8 times 2 kasi tugang nga yung ginamit natin. So ang lumabas sa ano natin is 16 pieces. Tapos 16 times 180 wattage. So ang kinalabasan is 2,880.
So, ilalagay natin dito mga boss is 2,880. Yan. 2,880. I-divide natin ulit sa 230 na voltage natin. So, ilagay lang natin dito 1,800, 2,880. So, ang kinalabasan is 12.52 ampere. So, ilalagay natin dito. Copy natin to. Natin to 12.52 ampere. So, next natin mga boss, itong ACU outlet. Ito mga boss, may competition din to. Or di kaya, tingnan nyo dun sa PEC o Philippine Electrical Code. So, meron ako ditong ginawa na kinuha ko na doon para hindi na tayo mahirapan. So, diagram dito mga boss na para hindi na tayo mahirapan pa. Gumawa na ako ng diagram. Galing ito sa PEC mga boss. So, yung 1 and 1/2 mga boss na HP or 1.5 na HP na aircon. So, ang wattage niya mga boss is 230. So, pag dinivide mo yan mga boss is magiging 10 siya. So, try natin mga boss. Yan. Ito. 230. 2,300. Enter natin. Makikita nyo 10 yung kinalabasan niya mga boss, no? So, yung voltage niya mga boss is 10. Yung current niya. Magiging current niya. So, dito natin ilalagay. So, ito. Copy natin to. Yan. 2,300. So, pag dinivide natin yan mga boss, ang kakalabasan niya is 10. So, tingnan natin yung graph natin. So, tama siya. Yan. So, ilalagay natin is 10. Copy. Tapos, 10 natin to. Yan. So, next natin mga boss is ACU ulit. So, copy na lang natin to. Save lang din naman sila. Yan. Copy. Yan. Tapos yung rep natin, 1 horsepower mga boss or 1 HP is nagre-range siya ng, tingnan natin yung 1. Ayan. Ito. So, 140 yung wattage niya. So, ilalagay natin dito is 140. So, yung rep natin mga boss na 1 HP mga boss, titingnan lang natin yung diagram natin dito. Yung 1 is 1,840 yung wattage niya. Tapos pag tinimes mo yan ng 230, ang kakalabasan niyan is 8. So, lagyan na natin dito 1,840. So, ilalagay lang natin dito. Copy natin to. Yan. 1,840. So, ang pag dinivide mo yan mga boss, ang kakalabasan niya is 8. So, check natin ulit para maging sigurado tayo mga boss sa nilalagay natin. 1,840. So, 8 nga mga boss. Tama. So, lalagay natin dito is 8. So, 8. Yan. So, next natin mga boss is yung range outlet. Ito mga boss is lalagay natin siya ng 5,000. Copy. 5,000. So, yan. Tapos, i-divide lang natin siya. So, punta kayo sa Excel. 5,000 divided by 230 is 21.7. So, lalagay natin dito. Copy. 21.73. Yan. So, yan. Tapos, ang gagawin lang natin mga boss is i-add lang natin to lahat. Itong demand load natin. So, punta tayo sa demand load. Dito mga boss. So, automatic na rin to mga boss. Magko-compute na rin dito sa may baba. Ito. Automatic na to boss. So, lagyan na natin 1,300.
Tapos yung isa is 2,880. Yan. Tapos 2,300. Enter. Tapos 2,300 ulit. Yan. Tapos 1,840. Tapos yung 5,000. So, ang kinalabasan dyan total mga boss, 11,120. So, automatic na yan mga boss. Pupunta siya dito. So, nakakonect ko siya. Yan. So, ayan mga boss. So, ang gawin nyo na lang para automatic siya dito sa baba. Siguro mamaya na yan ilalagay. So, ilalagay muna natin to. Copy natin. Ayan. 11,120 ang total niya mga boss. So, i-compute din natin to. Yan. So, dito na lang natin siya i-compute ulit. Pwede naman. I-delete natin to. Delete natin lahat to. So, 5.65. Tapos, next natin is 12.52. Yan. 10. Tapos 10. Tapos next natin 10 ulit. Yan. Tapos 8. Tapos 21.73. So ang nakuha natin is 77.9. So ilalagay natin dito is 77.9. 77.9. So, ang next natin mga boss is i-compute na natin dito. Yan. So, madali lang naman to. So, kukunin lang natin tong total na to. Ilalagay natin dito. So, ang total natin is 11,120. So, automatic na yan mga boss is magiging yung percentage niya is 8,896. Tapos, ito times natin ng 230. So, yung ampere natin mga boss is 38. So, yung ampere natin nakuha mga boss is 38.6783. So, ilalagay natin dito. Ayan. 38.67. So, ayan mga boss, nakuha na natin siya ng total niya. So, malalaman natin kung ano yung gagamitin natin main breaker mga boss. So, yung 38.67, so, ang gagamitin natin na ampere mga boss is, hanap tayo dito. Siguro, mas okay na tayo sa 40. Yan. So, makikita nyo yung 40 mga boss, hindi siya pwede. Ang allowed lang is 32. Yung ano natin is 38. So, ang gagawin natin mga boss, yung 60 natin, yung 60 ang gagawin natin. So, ang allowed sa 60 mga boss is 48 pag tinimes mo sa 80%. So, eto na lang yung gagamitin natin. So, 60 ampere yung gagamitin nating main breaker natin mga boss. So, ilalagay natin dito. Yan. So, yung main breaker natin is 60. Yan. Tapos, yung allowed lang is pag ano mo ng 80% is yung kanina, yan, 48. Yan, ilalagay natin siya ng 48. Yan. Tapos next natin mga boss, eto makikita nyo, eto yung gagamitin nating ampere. So eto sa mga ilaw, di ba, ang sabi ko sa inyo, yung ginagamit nating ilaw is 15 ampere. Sa mga saksakan mga boss is 20 ampere. So, eto, copy natin to. 20 ampere yung gagamitin natin. 20 ampere. Tapos, itong mga aircon naman, so, gagamit tayo ng, eto, gagamit tayo ng 30 ampere na lang dito mga boss, para mas safe. Copy natin to. Yan. But, baka nagtataka kayo bakit 30 ampere kaya naman sa 20 ampere. Ang inano kasi mga boss, yung kunwari nag-upgrade yung may bahay, ba gusto niya ng mas mataas pa, di ba? So mas safe na tayo dun sa 30 ampere.
So 30 ampere yung gagamitin natin. So delete natin to. Yan. So 30 ampere na lang yung gagamitin natin. 30 ampere. Yan. Tapos 2 phase yung gagamitin natin. 2 phase. Yan. 2 phase lahat. Yan. So 2 phase lahat. Tapos ito naman is ampere frame. Yan. Pwede dito ay yung ampere frame na sinasabi niyo mga boss. Pwede yung ka-size ng 15 ampere. Pag di ba yung mga breaker natin mga boss, pag tinanggal mo yan, pag sinaksak mo ng 50 ampere, pwede yon. So 50 yung kasya doon sa 15 ampere para magka-size siya. Parang screw or lock ng board panel board natin. So ito lalagyan natin diyan. So yan. So ayun nakikita nyo dito mga boss, dito sa my wire. Siguro na madami pang nalilito. Ano kaya itong nilalagay nila dito sa my wire at conduit size? So meron na akong ginawa dito mga boss para hindi na tayo mahirapan pa. So meron na dito, yan. So yung 50 ampere mga boss, gagamit tayo ng brand na THWN na 75 degree, yan. Yung 75 degree Celsius, yan. So ito yun mga boss. So ito, makikita nyo, yan. Kukunin lang natin yung ito. Kukunin lang natin yung size ng wire mga boss. Ito yung 2.5. So makikita nyo dito, yan. Move natin to. Move. Para makita natin para ma-explain ko ng maayos mga boss. Oh. Yung 50 ampere mga boss, ito 50 amperes. So gagamit tayo ng 2.5 itong 2 wire, tapos 2.5 ito na yun mga boss. Tapos ang brand na gagamitin natin is THWN. Yan, ito. Tapos yung pipe naman o conduit ang gagamitin natin is 15 mm diameter PVC pipe. Ito yun mga boss, ito. Yan. Kaya move na natin ito. Yan. So sa 20 ampere naman mga boss, hanap ulit tayo ng wire kung anong wire na dapat sa kanya. Yan. Kung makikita yung 20 ampere, kung makikita nyo sa 20 ampere mga boss, yung size ng wire na gagamitin natin is 3.5. So, eto yon. Papalitan natin siya ng 3.5 na wire. Yan. Tapos, ang brand na gagamitin natin is THWN. Yan. THWN. Ito. Tapos, yung size natin ng pipe natin mga boss is 15. Or pwede kayong mag 20 dyan kung gusto nyo. Pero sa atin is 15 na lang muna ilalagay natin. So okay na yan. Yan. Tapos i-copy na lang natin itong 30 ampere naman. So copy natin ulit to. Titingnan natin yung 30 ampere kung anong wire ang gagamitin natin. So yung 30 ampere mga boss, ang wire na gagamitin natin is 5.5. So palitan natin ulit to. 5.5. Tapos ito, yan. Tapos yung wire na gagamitin, tapos yung pipe na gagamitin natin o conduit is yung 30, yan. 40, yan. Tapos 15 mm diameter. So move natin to. Yan. Tapos puro 30 naman lang lahat yan, is copy na lang natin lahat. So, ayan mga boss, medyo kumpleto na yung schedule of load natin. Next lang natin ito, yung frame main panel protection use. So, ang gagamitin natin is 60 ampere kasi kaya naman niyang i-handle itong 38.67. So, 60 ampere ang lalagay natin dito. Yan. Ampere na ACB. Ano ba tong ACB mga boss? American Circuit Breaker mga boss. Dalawa kasi yung model na ginagamit natin, yung bago yata. Ewan ko kung bago o matagal na siya, yung NCB. So, ito yung lagi natin ginagamit mga boss. Kung makikita niyo sa mga bahay, ito yung kadalasan ginagamit nilang brand. So, yung 60 ampere mga boss, ang wire na gagamitin natin is, so tignan natin ulit doon. So, i-copy lang muna natin ito. So, copy lang natin to. Check lang natin para hindi na tayo malito mga boss. Check natin yung 60 ampere. Yan.
Ang wire na gagamitin natin is 40. Yan. So, palitan natin ito ng 40. Tapos, yung PVC or conduit ang gagamitin natin is eto, 25. Yan, 25 natin to. Or, pwede na tong 35 o 32. So, 25 na lang natin. Sundin natin yung nasa table. So, move natin. Delete na natin to. Yan. Tapos, yan. So, tapos na yung schedule load natin mga boss. So, next natin ngayon is itong panel diagram natin mga boss. So, ang gagawin lang natin dito is i-copy na lang natin to. Copy natin to. So, ito na yung number 1. So, ganun lang natin. So, ayan. So, 15 ampere. So, next natin itong CO natin, ilalagay lang natin dito. Copy nyo lang mga boss. Yan. Yan. So, papalitan natin dito ng 20 ampere kasi 20 ampere yung nilagay natin doon. So, check natin ulit. Ayan, 20 ampere mga boss. Magiging 20 ampere dito. 20 ampere. So, next natin, itong ACO yun natin, o aircon natin mga boss, yan. Lagay natin dyan. Copy natin, dalawang ACU. Tapos, lalagyan natin siya ng 30 ampere. 30 ampere. Tapos, 30 ampere. So, next natin mga boss is, itong ref natin, ref outlet natin, 30 ampere din. Copy na lang natin to. Lagay natin dyan. Tapos range outlet, copy natin to. Yan, puro 30 lahat. 30. So, 30. So, i-drag nyo na lang to mga boss na ka-dynamic block na to. Yan. I-drag nyo na lang siyang pababa. So, drag natin pababa. Yan. So, move natin to. Yan. So, ito naman is spare or space. Spare natin mga boss. Yan. Lagay tayo ng dalawa. Para in case, kung pwede kayo magdagdag ng ibang, kung in case, ito kasing spare mga boss, ito yung parang sobra. Or hindi naman, parang abang lang. Kunwari, mayroon kayong iaabang ulit na kunwari may aabang kayong breaker, kung gusto niyo magdagdag ng breaker mga boss, ito yun. So, copy natin to. Tapos, spare ang tawag doon. So, 6. So, copy natin to. Lalagay lang natin dito. Tapos, copy natin ulit to. Lagyan natin dito. O, 6. Next natin is 7. Tapos, 8. So, ayan mga boss. So, okay na tayo dito sa panel diagram natin. Yan. Okay na din tayo dito. Yan. Dito sa schedule of load. So, okay na dito tayo sa mga floor plan. So, ito mga boss na i-explain ko naman sa inyo nung part 2 natin to mga boss. Tapos yung part 1 natin to. Yan. So, ito yung diagram natin papunta dun sa service entrance natin. Yan. Papunta dito sa may kilowatts. Yan, papunta dun sa breaker natin. Parang layout lang. So, ito mga boss, kailangan nyo to. Yan. Ito. So, ito mga boss, gumawa na ako dito. Yan. Yung mga breaker, capacity, load allowance, tapos kung anong wire, kung anong klaseng brand ang gagamitin nyo, tapos yung size na conduit na gagamitin nyo. So, yung HP natin o horsepower mga boss, meron na rin dito. So, ito mga boss, nanggaling dun sa ito sa PEC o Philippine Electrical Code. So, parang ginawan ko na ng graph mga boss para hindi tayo mahirapan. Kung pagkatapos yung mga boss, kung medyo okay na lahat, yan. So, ang gagawin natin, ilalagay na natin dun sa layout natin, yung final layout natin. So, ito mga boss, ganito yung itsura ng final layout natin mga boss. Yan. So, lightning layout, power layout plan, single line diagram,
tapos yung general electrical notes, yan. Tapos yung mga symbols natin mga boss, panel diagram, tapos schedule of loads. Tapos ito yung location of map. Kailangan din tong location of map. So ito mga boss, isend ko na lang sa inyo kung gusto niyo tong reference lang to lang mga boss. So magpa-advise din kayo sa mga professional na electrical, malalaman dito sa electrical. So ito i-reference lang mga boss, isend ko sa inyo para meron kayong copy nito. So itong Excel na tapos itong Excel mga boss, i-send ko na rin sa inyo para mas mabilis kayong mag-compute. So hanggang dito na lang mga boss. Nasa 5,000 subscriber na tayo. Sana dumami pa tayo. So abutin natin yung 10,000 ulit mga boss. So bye-bye na mga boss.